RS3MV5, Part 3 of 8. How to solve a 3 by 3 by 3 Rubik's Cube. Beginner's Method. Hello po, ako po si Tutor Sunny at ngayon ay magsasolve tayo ng 3 by 3 by 3 na Rubik's Cube gamit itong RS3MV5 UV coated plus robot. Okay, so ang gagamitin nating method ay beginner's method. Okay, so yun ang gagamitin ng nating method dito para mabuo itong 3 by 3 by 3. Okay, so ito na siya. So ganun pa rin, meron siyang 6 na sides. Bawat side niya ay may kanya-kanyang kulay. So ang nasa ibabaw ay yellow, nasa ilalim ay puti, nasa harapan ay blue, ang katapat niya ay green, ang kanan ay red, at ang katapat niya ay orange. Okay, so meron siyang isang center sa bawat side, may 4 na corners at may 4 na edge pieces. Okay, so ang gagamitin nating method, gaya ng sabi ko, ay beginner's method. Okay, so guluhin na natin to para ma-solve na natin. Okay, ngayon magulo na siya, pwede na natin i-solve. Kailangan gumawa muna tayo ng white cross. Okay, so kailangan may white cross tayo. So, okay, tingnan natin ito. Red at saka red. So, yung edge piece na white at red, kamatch na yung center ng kulay red. Okay, so ikot na lang natin to para mag-match yung puti. Tapos ito blue at saka white, so dalhin natin tong edge piece na blue dito sa center piece na blue. Tapos ikot lang natin, ayan na siya. Okay, next ito naman white at saka orange. Ito yung orange na center piece, so taas natin to, tapos i-match natin yung kulay, tapos ikot lang natin pababa, ayan na siya. So, isa na lang, green, ito na siya. So, match na yung kulay. Ito yung puti. Ikot na lang natin. Ayan. So, meron na tayong white na cross. Okay? Ito yon. Pero kailangan tugma din yung mga kulay dito. Okay? So, ngayon, dahil sa beginner's method to, iisa-isahin natin yung corner piece. Tapos, saka natin ilalagay yung edge piece. Okay? O yung mga edge pieces. So, tingnan natin kung anong available. Meron tayong white, orange, at saka blue. So, dalhin natin siya sa orange kasi itong side ay orange. Ito siya. Okay, so nag-match na yung kulay. Ito yung blue. So, ito yung blue nasa taas. Ito yung white, ilalagay natin dito sa baba. Okay, so dito siya. So, dapat ganito siya. Yan. Okay, so para malagay ito dito, ibaba lang natin, okay? Tapos itabi, balik natin to, taas natin to ulit. Ayan na siya. Okay? Next, ito naman, kailangan itaas natin. Tapos sa blue at saka red, so blue yung nasa gilid niya, kailangan dalhin natin siya sa blue. Ito yun, blue center. So match na yung kulay. Ito yung red. So ito yung red nasa ibabaw at yung puti nasa ilalim. So ito, kailangan lagay dyan. Ayan. Okay? So, ibaba natin yan, tapos itabi natin, itaas natin to uli, at ibalik natin to. Ayan na siya. Okay? Next, meron tayong green at saka orange. So, green yung nasa gilid niya, dalhin natin sa green na center or centerpiece. Ito siya, match na siya, yung kulay. Tapos, ito yung orange, okay? Yung puti, nasa ilalim. So, ibababa natin siya uli, tapos itabi natin, ibalik natin to, tapos itaas natin dito. Ayan na siya. Okay? So, tingnan natin. So, meron tayong green at saka red. Okay? So, green at saka red. So, kailangang ikot muna natin to. Baba natin ulit to para hindi masira to. Tapos, yung side niya ay red. So, itatapat natin siya sa center na red. Okay? Katulad na to. So, ito yung green. Ito yung green. Yung puti nasa ilalim. So, ibababa lang natin to. Tapos, itabi natin to. Para mabalik natin to. Tapos ibalik na natin to. Ayan na siya. Okay? So, yung first layer tapos na.
Ang kailangan natin gawin yung mga edge pieces naman, 4 na edge pieces yan, okay? So meron tayong green at red dito, so dalhin natin sa green na centerpiece kasi green itong nasa gilid niya. Ito siya, okay? So nag-match na yung kulay. So yung kabila ay red, ito yung red, so dapat ganito siya. Okay? So dapat ganyan siya. So hawakan nyo ng ganito, ito ilalagay natin dyan. So para malagay ito dito, okay, gawin lang natin to. U prime, L prime, U, L, tapos U, F, U prime, tapos F prime. Ayan na siya. Okay? Next, meron tayong green at orange. So green yung nasa gilid niya. So kailangan dalhin natin siya sa green. Sa kabila, ito siya. Okay? Match natin yung kulay. Tapos yung orange, ito siya, orange. So dapat nandito siya sa kabilang side. Okay? Ganyan siya. So ganito uli ang hawak. Itong edge piece lalagay natin dito. So para malagay ito dito, U, R, U prime, R prime, tapos U prime, F prime, tapos U, tapos F. Ayan na siya. Okay? Next, meron tayong blue at saka red. Ayan, nag-match na yung kulay dun sa centerpiece. So ito yung red. So dapat nandito siya. Yan, pag ganyan siya. Okay? So, ganitong hawak. Ito, ilalagay natin dyan. So, U, R, U prime, R prime, U prime, F prime, U, tapos F. Ayan na siya. Okay? Next, meron tayong blue at saka orange. So, blue yung gilid niya. So, dalhin natin sa kabila kasi ang tapat ng green ay blue. So, ito siya. Ayan. So, imamatch natin yung kulay. Yung kabilang side ng edge piece ay orange. Ito yun. Ito yung side ng orange. Ganyan siya dapat. So, ganitong hawak. So, itong edge piece talagay natin dito. U prime, L prime, U, L, U, F, U prime, tapos F prime. Ayan na siya. Okay? So, yung first at saka yung second layer, tapos na. Okay? Ngayon, nasa last layer na tayo o third layer. So, tingnan natin kung anong shape meron tayo. So, meron tayong inverted L. Okay? So, kapag meron tayong inverted L, gawin lang natin tong algorithm. F, U, R, U prime, R prime, F prime. Ayan na siya. So, meron tayong isda rito. So, yung ulo dapat nandito sa kaliwa. Okay, kaliwa, baba. Ito yung ulo, ito yung katawan niya, ito yung dalawang buntot. Okay, kaya parang isda. Korteng isda. So, itong ulo, dapat nasa kaliwa siya, baba. Okay? Tapos gawin natin tong algorithm. R, U, R prime, U. R, U prime 2 times R prime. Okay? So, ito uli yung ulo ng isda. So, dalhin uli natin dito sa kaliwa, baba. Okay? Ito yung dalawang buntot niya. Tapos gawin uli natin yung algorithm. R, U, R prime, U, R, U prime 2 times R prime. Ayan na siya. Okay? So, yellow na lahat yung nasa ibabaw. Okay na yung OLL niya. So, OLL o orientation of last layer. So, ngayon gagawin natin yung PLL naman, permutation of last layer. So, tingnan muna natin yung mga corner pieces niya. Okay? So, meron dito isa, tama. Dito, tama rin. Ito naman, dapat nandito siya. Ito naman, dapat nandito. So, baligtad siya. So, gagawin natin, ito, ilipat muna natin dito. So, red at saka green. Ito yung red, ito yung green. So, dapat nandito siya. Okay? So, ilipat muna natin to dito. Okay? So, para malipat yan, gawin lang natin to. U, R, U prime, L prime, U, R prime, U prime, L. Okay? Tingnan natin. Ayan na siya. Green at saka red. O red at saka green. Ito yung red, ito yung green. So, nandito na siya. Nailipat na natin. Ngayon, check natin. So, ito tama. Ito tama rin kasi ito yung red, ito yung green.
red at saka green. So, kailangan na lang ng orientation. Ito naman, green ito orange. So, ito blue. So, blue at orange, dapat dito siya. Okay? So, blue at orange, dapat dito siya. Ito naman, green at orange, dapat ito dito. So, itong dalawa, kailangan magpalit. Okay? So, yung dalawang tama na, ilagay natin sa likod. Ito at saka to, pareho, tama na yan. Nasa pwesto na. Kailangan na lang ng proper orientation nito. So, yung dalawang nasa pwesto na, ilagay natin sa likod. Tapos, yung dalawang ipagpapalit dito sa harap. Okay? Pagkatapos, ang gagawin natin ay ito, ililipat natin dito. Okay? Ito, ililipat natin dito. So, katabi na sila nito. Iikot na lang natin ganun. So, okay na siya mangyayari. Okay? Pag ito nilipat natin dito, itong dalawa mapupunta dito. Tapos, pag inikot mo, okay na rin siya. Okay? So, testing natin. Tignan natin. So, ito, lipat natin dito. So, orange at saka green. Okay? So, ililipat natin dito. So, para malipat to dito, ito gagawin natin. U prime. Tapos, L prime. U. Tapos, R. U prime. L. U. R prime. Ayan na, nalipat na yung green at saka orange. So, ngayon, iikot natin yan pa counterclockwise. Yan, okay. So, okay na to. Blue at orange, okay na rin to. Orientation na lang. Blue at red, so okay na rin to. Orientation na lang. Red at green, tama na rin to. Okay? So, kailangan na lang natin ayusin yung orientation niya. Okay? So, para maayos yung orientation, ganitong hawak. Dito na natin sa kanan gagawin. Okay? So, ganitong hawak. Tapos, gawin lang natin tong algorithm hanggang sa kailangan. Okay? Hanggang sa yung dilaw ay nasa ibabaw na. Okay? Itong dilaw. Okay? So, R prime, D prime, R, D, R prime, D prime, R, D. Ayan na siya. Okay? Nasa ibabaw na. So, maski na, balik natin to So, halimbawa, pag nasa R na, tapos nasa taas na to, kailangan gawin pa rin natin yung D. R prime, D prime, R, D. Kailangan ibuo natin yun. Okay? Tapos, ngayon, ito, ayusin natin. So, ito ang ilalagay natin dito. Iikot natin ganyan. Okay. Tapos, dito tayo uli gagawa. Gawin uli natin yung algorithm hanggang kailangan. So, R prime, D prime, R, D, R prime, D prime, R, D, R prime, D prime, R, D, R prime, D prime, R, D. Okay? Tapos ito, ikot na lang natin. Okay. Isa pa. Yan. Okay? Ngayon, yung ano naman niya, yung edge piece niya, or mga edge pieces, kailangan i-rotate natin. So, itong green, dapat ilagay dito. Yung red, dapat ilagay dito. Yung orange naman, dapat ilagay dito sa kanan. Sa madaling sabi, kailangan natin ng clockwise rotation. Okay? Kailangan iikot tong tatlo para malagay sa tamang pwesto. Itong isa tapos na. So, yung tapos na ilagay sa likod. Ganyan ang hawak. Okay? Tapos gawin lang natin tong algorithm para magkaroon ng clockwise rotation, mailagay sa tamang lugar. Okay? So, R2, U, R, U, tapos R prime, U prime, R prime, U prime, R prime, U, tapos R prime. Okay na siya. Okay, so buo na siya. So yan ang beginner's method. Okay, so sa mga nag-uumpisa pa lang matuto, importante po na alam nyo tong beginner's method na to. Itong beginner's method na to ng 3x3x3 regular, para sa 3x3x3 regular na Rubik's Cube, ay pwede nyo rin gamitin sa mga 3x3x3 na shape mode tulad ng mirror cube, tulad ng ghost cube. Okay, yung mga fruit series, pwede rin yung gamitin doon. So, yung beginner's method na to, marami po siyang pwedeng paggamitan. Hindi lamang dito sa regular 3x3x3 na Rubik's Cube, kundi pwede nyo gamitin sa iba't ibang shape mode ng 3x3x3. Okay, tulad ng mga nabanggit ko kanina. Okay, para ma-solve nyo po yun. Okay, na
mas mahirap ang gamitin kung gagamitin nyo ng CFOP method. Okay, doon sa mga 3x3x3 na shape mode. Oo, mas mahirap pa siyang gamitin. Mas madali pang gamitin yung beginner's method doon actually. Okay? So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung iba-ibang case or iba-ibang cases ng orientation ng last layer na to. Okay? So, ito ay nasa part 3 na ng 8. Okay? Part 3 na ng 8. Sa part 4 ng 8, bubuuin uli natin to gamit naman ang CFOP method. Pero yung CFOP, yung imbis na CFOP, CIFOP. Yung IF, Intuitive F2L. Yun muna ang gagamitin natin sa part 3. Sa part 4, gagamitin natin yung CFOP method na talaga. Tapos sa part 5, gagawa tayo ng iba't ibang cases ng F2L gamit ang bali 41 cases yun, kung di ako nagkakamali. Tapos gagamitin natin ng IF2L o Intuitive F2L at saka ng F2L mismo ng CFOP sa bawat case niya. Okay? Tapos nun, gagawa tayo ng iba't ibang cases naman sa part 7 of 8, iba't ibang cases ng OLL, tapos ng CFOP method. Tapos sa part 8 of 8, iba't ibang cases din ng PLL naman, CFOP method din. Okay? Okay. So, gawin uli natin yung inverted L. Ito talagang inverted L lang ang makikita mo. Wala na ibang yellow dito. Okay? So, kapag may inverted L, gawin lang natin to para maayos yung orientation ng last layer. Ibig sabihin, yung lahat ng yellow dapat nasa ibabaw. Okay? So, F, U, R, U prime, R prime, F prime. Okay? Tapos, pag may cross naman tayo, yung dalawang yellow o yung tinatawag nilang headlights dapat nasa kaliwa. Okay? Tapos gawin lang natin tong algorithm R, U, R prime, U, R, U prime 2 times R prime. Okay? Lalabas ngayon yung isda. Okay? O yung fish pattern. Ito yung ulo, dapat nasa kaliwa baba siya. Ito yung dalawang buntot, nasa taas kanan. Tapos gawin uli natin yung algorithm R, U, R prime, U, R, U prime 2 times R prime. Okay? So, ito na siya. So, ito yung isang case ng OLL kung saan meron tayong dot dito. Okay? Sa gitna. So, pag ganyan, gawin lang natin tong algorithm. F, U, R, U prime, R prime, F prime. Okay? So, ngayon, meron na tayong bar line. Pag may bar line tayo, gawin lang natin to. F, R, U, R prime, U prime, F prime. Okay? So, pag ganyang may isda, yung ulo dapat nandito sa kaliwa, yung dalawang buntot nandito sa taas. Tapos gawin lang natin to. R, U, R prime, U, R, U prime 2 times R prime. Ayan na siya. Okay? Kapag meron naman tayong tongue pattern, katulad nito, so beginner's method to, so, yung algorithm na ginamit natin kanina, gagamitin natin ulit. Okay? So, R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Okay? Magiging isla siya. So, ikot lang natin. Yung ulo, dapat nasa kaliwa, baba. Ito yung dalawang buntot. So, gagawin uli natin yung algorithm na yon. Okay? So, R, U, R prime, U, R, U prime 2 times R prime. Okay? Uli. So, itong ulo, dadalhin uli natin sa kaliwa, baba. Ito yung dalawang buntot. Tapos, gawin uli natin yung algorithm. R, U, R prime, U, R, U prime 2 times R prime. Okay? Ayan na siya. Okay na yung OLL niya. O orientation of last layer. So, papakita ko uli sa inyo yung clockwise rotation. Pagkatapos, papakita ko naman sa inyo yung counterclockwise rotation. Okay? So, ito dapat nandito, ito dapat nandito, ito dapat nandito. So, para magawa yan, R2, U, R, U, R prime, U prime, R prime, U prime, R prime, U, R prime. Ayan na siya. Ito naman yung counterclockwise rotation. Itong orange dapat nandito, itong blue dapat nandito, itong red dapat nandito.
So, counterclockwise siya. Pabaliktad naman. So, para magawa yon, R, U prime, R, U, R, U, R. U prime, R prime, U prime, R prime, 2 times. Ayan na siya. So, okay. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat